sa Bayan Police Major Dennis Tanok. Sir, imo ang captain baya, morning greeting sa tanan ng mga followers o mga other stations nga nagkatlat na karon. Mayong adlaw sa misnon ug mayong adlaw sa tanan nga mga katawhan dinhi sa Usami City nga padayon nga nagsubaybay sa ato ang presscon and then sa ato ang mga social media partners. Mayong buntag kanatong tanan. Sir, kumusta? Latest accomplishments nato sa Usami CBS? Yes, since ato ang last nga presscon is March 24 man to, so magsugod ta sa March 25 to April 22, 2024 sa ato ang mga natala nga mga accomplishments. For illegal drugs, natay kibali 6 operations leading to the arrest of 5 personalities. And then including po ani ang ato ang confiscation of alleged nga marijuana sa usa ka bar, and naapod tay confiscation po sa seaport more or less 1.5 grams nga shabu. And for the period, illegal gambling, 1 operation leading to the arrest of 3 personalities, illegal fishing na isa, wanted person 7 persons arrested on the conduct of search warrant. Naapatay gikuan karon kanang on the process of conducting surveillance pata kung naabay nagkupot og mga ginadili nga mga ihalas nga armas. For curfew hours, natay 38 operations leading to the arrest of 126 adult and 51 minors. For smoking in public place, naay 42 operations conducted leading to the arrest of 103 violators. For drinking liquor in public place, 7 operations conducted leading to the arrest of 27 violators. Sa ato ang implementation sa ato ang traffic rules, atay 2,845 na citation tickets issued for the period, for almost 1 month ni siya. For TOP na ay 158, so LTO ni siya. For motorcycles impounded, katong mga impoundable violations, ay 72 for motorcycles and 43 for four-wheel vehicles. And for the conduct of upland katok, naatay 7 surrendered firearms. So including ani ang 1 turnover lost firearms, kanang ang uban ani license na pasok lang ang kaning 7 na pasok lang ang lisensya, gideposit din sa atong police station, while ang isa ani is kanang kuan siya, illegal firearm siya, ihalas gid siya, those firearm. Taas ang figure sa rate na to sa accomplishments as yes. of 1 month. Resulta ba ni kini sa hugot nga implementasyon sa atong pulisan and suporta sa ato ang lugar nga pagmamahalan sa likas? Yes, tungod ni sa mando gyud sa ato ang mayor, Honorable Indy Waminal, nga hugtan gyud nato ang seguridad dinhi sa ato ang syudad, ilabi na gyud ang kampanya nato sa illegal nga droga. And ang kapulisan is high moral sa pag conduct og mga operations, kay well supported man ta when it comes to logistics and even funding nato sa mga drug operations and sa mga wanted persons, bisan pag naa sa Visayas o sa Luzon, maabot nato tungod sa gi-provide na funding support sa local government unit. With this result, sir, come up na resulta nining hugot nga suporta sa local government, dili lang siguro ang kapulisan nato sa Usamis doble kundi triple, quadruple pa para mas butaas pa ang kanang mga accomplishments ug uban pa mas ma-maintain ang CAP Secretary.
Yes, dako gyud kay katabang ang suporta sa LGU. Mao na nga maningkamot pa gyud mi. Amo panghingusgan ang among operations against criminalities and illegal drugs. And tungod pod nato sa tabang ni sa katawhan sa Osamis nga nag-cooperate yun din sa Osamis City Police Station. So sila na ang manawag sa mga tao nga katahapan, labi na yun ni sa mga drug operations na to. Nagikan yun ni sa barangay. And kaning atong kampanya sa illegal drugs, dili lang kay nakafocus ta sa purely police operations. Naapod tayo ginakandak na police community relations sa mga eskwelahan, sa mga private nga institutions, and even sa barangay. So, in fact, nakatala ta og 30 lectures sa mga schools. Then naatay 136 pod nga symposium and dialogue against illegal drugs sa barangay. So kani siya ako sad gi-recognize ang contribution sa ato ang barangay kay sa Osamis City. Maayo ang pagkadala sa ato ang local government kay ang ato ang barangay is functional ang badak. Dili lang kay ingon nga badak lang siya, but kani atong mga barangay is functional ang badak nila. So naatay mga information nga na-receive through sa regular conduct of meetings sa ato ang police sa barangay together with the badak. So kani nga mga raw information nga ato ang nakakuha gikan sa barangay, gina-process nato ni gina-validate, and then supported by other information nga ma-provide sa informant muna nga makakam up ta o positive operations against illegal drugs, against wanted persons, and other criminalities nga ato ang apprehend. Una-una, Major, congratulations sa ka. Thank you, sir. Ang strong partnership tali sa LGU, sa PNP, sa community. Pero curious lang, naka-mention nga 5 operations lang this month sa anti-drug operations. So itanaw nyo, ani, paano magkarampang ang drugs sa Osamis? Karon man god atong makita nga kung naay mga kalingawan, ang kanimagong droga is mosulod po siya. So mo ni ang challenge nato dinhi on how we are going to maintain ang ato ang status dinhi sa Osamis City nga ang illegal droga is controlled nato. Although nga daghang mo attempt sa pagsulod, but daghan nung po ang tabang gud nato. Mo na nga ang kaning mga personalities nga atong na-arrested, base lang po sa atong interview nila and sa interview sa atong mga informant nga nagpakaaron ingnon nga mga customer o kliyente aning mga tawhana, dili gid mulungtad o more than 3 months, more than 2 months makuha ginato. Although ang process sa pag-validate is taas, but ang pinaka-importante is ang cooperation sa katawhan nga naka-report dayon. Anong inani sir, meron daghan yung challenge nila sa susunod sa tuwa. Sa iba, daghan pa ang nagagamit gyapon sa ang Osamis City manggod kaniadto is nahimo mo ni siyang hub sa illegal drugs. So naa diri ang potential gyud nga market, naa diri ang potential nga business kay nasulayan naman ni kaniadto. So mao ni karon ang nahimo nga approach nga gusto balikan. Pero sa present administration sa atong mga leaders dinhi sa Osamis City and even sa entire province under Governor Waminal, maglisod gyud sila. Mao na nga importante ang coordination, ang cooperation sa usag-usa sa government and sa kapulisan. And dinhi sa present administration, murag hugot man gid kayo ang relationship sa PNP and sa local government. Mao na nga maglisod gyud ang droga sa pagkakaron. Base sa to ang asa gid ang source, pinakadaghan nga source na probinsya ng sulod. Dali ang mga kuan. Nag-aasab din sila. Base sa ato ang kuan, mga apprehensions, interview sa mga arrested suspects. Kuan, gikan sa adjacent na to nga province,
And natay source nga soon ato na ning ma-reveal siguro but dili sa karon. Gina-develop pa nato. Natay na-arrested nga isa ka drug personality. But so far walay ino to dako nga source nga taga sa amin. So far wala pa. But dili gyapon nato na ma-discount nga surprise na aday. So basin day. Sir, kani mga nang dapat sir, di pa yun sa mga illegal na droga. Di mo sila mandok sir, sir pagkapila ito ka live. Kung saan nila sir, doon na sila yung mga koneksyon kanyan to. Base sa atong nadakpat ang new personality ni naning sulay. Mao mo gud ni target po doon sa drug community nga kani sila nga mga bag-o kay mao lagi kaning atong balaod na maka-provision man. So mao ni sila ang ning dihar nagkumpiyansa nga magnegosyo og droga pero I'll tell you na your days are numbered kay kami din dili pod mi mohunong sa amo ang trabaho. Naa ang suporta sa community and murag lisod nga dili sila madakpan nato tungod sa cooperation gyud sa community. Mao gina ako ang ikapasigar ko nga ang community dako kayo og role gyud sa ato ang peace and order plus sa support sa atong barangay and sa ato ang local government unit. Direksyon sir nga mga baguhay lang mga dakpan ayon sa pud ingon pud nga at saka kalmante kay siya kampante kay kanang ka-provision ba mo na siya muna siya inomdan anong sanay po sila sir. Siguro nga nana siguro ilahang strategy but dili ta mo ma-discourage anak kay balaod man na ato nang i-respeto. Okay, ang atong gi-imposar balaod man sad so mo adhere kita sa unsay existing rules or law nga gipatuman sa ato nasod. So naaman sad sila katungod isip mga dinakpan. So ang ato is dili lang kita ma-discourage padayon ta sa atong trabaho sa pag neutralize aning mga drug suspects. Kini ba ito iba sa law enforcement agency sir nga kung tayo ba sa judiciary para mapangitan niya ang problema kay kung inaysa sa national kung sila reklamo nga dakpan tapos mo plead guilty kuha na dayon masito lang dai ba professional din siya wala ba boy gihimo ano sa PNP. Actually naaman tay kuan good close coordination sa labi na sa atong mga prosecutors but kuan man gud kani man gud na ay kanang katungod niya nga maka-avail siya. So kung wala jay mga legal nga grounds nga i-hold siya nga maka-avail siya ani wala kita mahimo. Gawas atong na ay mga pending nga mga or previous nga mga kaso nga ma-disqualify siya to avail sa probation. But katong mga nadakpan nato before na ay uban ato nga na-deny ang probation. Kay nakita after record check nakita na natin sila yung mga previous records po, criminal records. Mo na disqualified. Pa na to, sir, especially sa mga drug suspects. Wala ba ni sila yung connection sa itong mga presidente kanhi sa Samis nga nagdadakpan po dito sa dagkong syudad sa NCR, Luzon, Visayas? So far, gamay ra. Mga nara siguro sa mga tulong. Maingon na to connections. Pero mostly new personalities good. Pero dili gyapon nato na gi-discount ang possibilities na orchestrated ba atong mga tao kaniadto nga naglayas din So dili gyapon kay kanira ba sila mo active ra ba ni sila panahon sa eleksyon kaning mga kanhin ng layas kay actually ang validated nato nga information good is gusto gid sila mo balik din sa Osami City tungod sa ani nga potential gyud siya as hub sa illegal drugs. But maglisod gyud sila tungod sa ato ang set up karon. Walay laing makapabalik sa criminals or mga illegal drugs. Pulis ra o politicians. O na akong gituan. But kung
matinud-anon ang ato ang mga leaders, ang ato ang kapulisan, maglisod yun sila. And labi na sa ato ang present karon nga situation, maglisod yun sila. Mauna nga, so far controlled na to or under control na to ang kaning problema na to sa droga dinhi sa Usami City and the entire province sa Misamis Occidental kay tungod sa close coordination sa police and sa local government unit. Na-mention mo sir, no, na interesado sila balik, especially doon na election. Speaking of doon ang election, sanay pagpangandam sa kapulisan in terms sa niya? Well, kanang election gina pangandaman gina sa PNP every time na ay i-conduct nga elections. So profiling sa mga tao nga mga candidates na mao gina pabuhat na to. But naamang gud tay mga previous information nga na-receive nga katong mga personalities nga mga layas nato dinhi na sige gisuportaan gyud nga mga politicians hoping na makabalik din sila din sa atong lugar. Would this be quite challenging na po para sa Usami CPS? Yes, every election nakita nato din nga challenging yun. Tungod lagi nga na ay mga personalities nga na ay mga interest din sa atong syudad nga gusto mo balik or ibalik ang katong kaniadto nga na ay mga sayon nga mga income. Ibalik ang katong mga karera, ibalik ang katong mga droga, ibalik ang katong mga tulis, ibalik ang katong mga patay. But with the present nga cooperation sa ato ang community, sila naman yun mismo ang i-claim nga hapsay na yun ang Usamis, although na ay mga panghitabo nga ginagmay, but maingon nga paano gini siya, natural nga mga occurrence sa growing city. But ang pinaka-importante is ang cooperation sa community nga sila gid ang naghatag nato og mga information nga ma-develop nato into a positive operation. Sir, sa nasayran na ito, sir, sunod-sunod na itong by bus operation, kumusta ang suporta sa ato ang Halandong Mayor? Gani, daghang na-receive na to sa Facebook na nag-congratulate sa ilabinan mo o sa imong mga personnel. Yes. Kumusta ang suporta sa ato ang local government? Mingon ka og support. Grabe ang suporta ni Mayor sa ato dinhi sa Usami City Police Station. Gaingon ko na ako'y naay mga ginakuad si Mayor nga ako sang gipambalibaran like patrol cars. It's tungod nga dili na wala na ko ikapasakay nga pulis kay kulang ta. Sobra gani ato ang mga substations nga gina-provide during sa time ni kung ando pa na as Mayor. Dili na nato mabutangan pa og pulis kay nakulang ta. Meaning mas daghan pa ang gina-provide nga logistical support sa local government unit kaysa ato ang manpower. So mo na nga hold lang sa kay unya pa punan na po atong motor kinsa man atong isakay diha si partner. So maglisod ta for now, So although ang atong mayor nag-request gyud sa ato ang provincial headquarters and even sa regional headquarters for additional personnel, pero kanimang gud siya nga problema is dili lang ka problema sa Usamis kundi problema ni sa matag city and municipal police station. Kulang gyud ang kapulisan. Muna nga nangayo gyud mi og tabang sa ato ang community kay with your information and sa ato ang mga force multiplier sa barangay, dako kay katabang na sa mo. Then sir, kumusta mo po ang ato ang sa atong silent doon na mga CCTV nga na-install diri sa ato ang diri sa ato sentro nga sa Usamis? Kumusta mo po ang ato ang CCTV? Nag-function na ba tanan? Dili pa siya ingog functional tanan, wala man gid siya pa na properly launch, but naay mga CCTV diha nga mga active pero secret. Secret. Kabalo na ko kanos among gawas si partner si Emulay. Jimmy, Siya mo uli. Jimmy. Ini gawas sa baba Hit anak. Glenn.
Sir, naay bag-ong direktiba nga to ang PNP chief kabahin sa kaning paggamit og cellphone bitaw while on duty. While on duty. Kuan na ning sa to PNP. Well, so kuan mi ana kanang kami nga mga commanders din sa ground. Nalipay gid mi ana nga directives kay and we support nga kana nga directives sa among si PNP kay kani man uban nato nga kapulisan makita na to mas makuan pa niya nga dili na kay siya vigilant sa iyang duty kay gadula na og email or nag-TikTok na makuan na ang kanang time sa opisina imbis katong gi-TikTok niya gi-follow up to niya sa mga unsolved nga mga krimen, di ba? So nahimo naman gud siya nga mo encroach na siya sa duty, effective duty sa usa ka pulis. So mao na nga supported na mo na nga kuan nga directive sa amo ang chief PNP. Kung makita sir nga while duty ka simple phone. Kung naay makita na gid may sanction din eh. Then naamantay kuan gyud kanang police officer of the day nga mao gyud ga monitor ana. Kay gina-orient naman sila nga amo ni ang mga bawal. So gamiton nimo ang cellphone in case of emergency or kanang replying orders sa imong superior or naa kay naaman may mga directives pod nga gina-comply through cellphone. Ang officer of the day siya ang mag-check. So kung naay makita nga naay mga violations sa ani nga directives, so naa mi sanction. It's either dili siya maka outgoing, restricted siya, dili siya kauli, or mag-lead siya sa atong praise and worship din every morning for 1 week. So wala na mag-vlogging, sir? Bawal na nang mag-vlog. Samot na. Office hours. Duty ka, ga-vlog ka. Pero nasa PhilHealth. Pero wala naman dire. Balhin naman. Sir, pagpalay ta sir, sa nasayra na to sir, atong last week, sa ato adiri sa Osamis doon ay kaso si Judine Francisco. Sa nasayra na to sir, nakumbikto si Judine Francisco. O sir, so ni mo na sir? Well, kuan kanang guwapo naman gud ang ato ang kuan ron, ang justice system. Ato ang sa kapulisan, side sa prosecution, ginahimo pala pud nato ang ato ang kuan, ato ang part para ma-prosecute ang usa ka akusado. But kuan ta, nalipay ta nga kuan gyud na konbikto nga sa iyang salaod. Nagsintensyahan to siya o kuan sir? Life? May imprisonment? Pero subject for appeal gyapon na kaysa Sa kaso sir, sa kaso niya sir. Pero katong sa drugs niya. Then doon na po yung uban ani sir nga katong napasakaan na to og kaso panahon ni Police Colonel Joby Espinido, ikaw mo Deputy Chief of Police, nakita na to nga ang uban po na to sir na-dismiss ang kaso nakagawas gani. Nakita po na to ato ramang pong mga amigo ramang po namo o luman nga taga Osamis, nakita po na to dayon kuha po na ko ang reaksyon nimo sir. Isip check po. Yes, ingon nako ang atong justice system karon working na gid siya. Ang ato ang ginahimo sa prosecution, although kuan kita naningkamot kita for the conviction sa mga accused, but naapoy mga kuan man god lapses sa testimony or ang availability sa witnesses. So nakita na mo dito nga ang kuan man god namatay ang usa ka kuan nato ato or wala na dismiss ba to ang usa ka pulis mo na wala na yung makakorroborate sa testimony. So dili nato na ma-question ang dismissal sa kuan kay sa giingon ko na isalig man ta sa atong justice system karon. So naay mga na-dismiss diha nga kaso. So ang ato lang nga naningkamot ta in the part sa PNP, in the part sa prosecution naningkamot ta to convict. But kung dili gid nato mahimo, at least gibuhat nato ang ato ang pinaka the best gyud para jud sa conviction sa usa ka akusado. Pero kung wala gid, dili gid kulang gyud
ang atong testimony or evidence na mo merit for the conviction sa accused, then wala tayo mahimo, but to respect the decision sa court. Okay sir, daghang mag yung momentum ko barangay ha. Mm. Daghang mag yung kumasilingan sa barangay San Roque nga gikan sa prisuhan ng gawas na. Taga San Roque di ka? Nagpuyo sa San Roque. Taga Kugon ka. Sige. Sir, sa ilang di ba gihatagan sa kagawasan kay nakagawas naman. Padayon magyapon silang manmanan. Ansa? Padayon magyapon silang under observation or sa ba? Of Kaya course. nagawas na gikan sa Tanan nga persons nga suspected na to nga naay mga information before previous information or bisan katong naay mga present nga information nga ma-receive nato. Atong ginamonitor kung magbagong buhay na ba or unsa ba ni siya, kinsa na pud ang iyahang mga gina-affiliate nga mga tao, nga mga personalities. Pero kung magpadayon siya sa iyang pagbago, wala tayong problema. Sa giingon ko, ang isog sa usamis, ang magpabiling isog, mao lang ang mataro. Pangaluman itong drugs sir kay pila ka bulan din karon ma-approve kita ang pang-ibig rates. Kasi nakita nyo, prima ba siya nga kamanggo na ito, 24 hours or gawas na lang siya. Sa may talang nyo sa PNP. Well, i-welcome na to ng development, not a problem. Kay challenge na sa PNP nga ikuha na to. Mo step up ta. Kay expected na to, of course, ang commodities, ang local economy mo increase. Pero musabay po ng droga diha, di ba? Pero mo na challenge na to sa PNP. Dapat mo step up na ang PNP nga comes opening sa Pangilpi Bridge. Dili na ipambot-pambot. In fact, ato man nang na-address gani katong problema na to sa kaning ipaagi sa barge ang mga droga. So naatay nakuha diha nga for the second time na gibilin yun ang droga before sa mukuan sila sa Passenger. X-ray and sa kaning sa sakyanan. So nagpasalamat ko sa ato ang Port Police, sa administration sa ato ang Port Police, sa ato ang Coast Guard din ha, Maritime, Sikan PMFC. PPE. Sa PPE. Kita mao'y nagkuan diha, composite team na siya, and even PDEA mo strike diha. Oni at amo ang agreement nga hugtan nato ang ato ang seguridad sa seaport. Dala na diha droga, firearms, explosives, and even nga mga personalities nga mga ginamonitor na to kung kinsay come and go. So mo na po na challenge na to dinhi kuhon sa opening sa atong bridge. So ang ato ang border sa Labinay magpadayon nga pad na siya. Kung mahimo ana na time na natay 24/7 nga checkpoint gyud. Kaya ang atong checkpoint karon is scheduled lang siya. Scheduled lang base sa intelligence nga information nga ma-receive na to. But kanang sa Banglay pod nga part na po dihang Sikan PMFC. And then ako ding in all our accomplishments back up ang Osamis City Police Station sa Sikan PMFC na to din under Lieutenant Colonel Andoy. Ako katabang mga K9 sir no pagkuhan sa drugs. Doon na ba kayo pwede mo recommend nga ang LGU para tani pero lang talinan nga sa team para makatabang yun po. Actually ang PDEA supported man sa ato ang local government unit sa mga kay mahal mo kay pag-maintain sa iro. Di mo gud para sa nang iro na to nga ato lang itsahan og bukog. Kani gina-maintain ni siya na vitamins apa ni siya kuan Check up. Check up. Routine check up. So expensive ni siya dayon ang atong iro kuan ni siya kanang dili nato siya pwede ilungtad ba og dugay kay maluya man pud siya gud. So nasa effective pila ka hours, pila ka minutes. Usa nga tong airport sir, wala pa yung mga dagkong accomplishment. Ginumala ni Police Major Labares. So far wala tay problema sa airport. So well guarded man, well secured ang ato ang
Airport. Wala tay problema niya, wala po tay nadungog na mga problema gyud sa ato ang airport. Ako ba sa panser kadagatan dili na murag bago atong maring chip ang technique ato. Saan ka na? Maritime na to. Bagong ipin. So far, naam gyapon, nagpadayon man ang kuan. Seaboard Patrol. Seaboard Patrol Operation. So wala pa mi nagka-istorya sa bago nga ship. Naanad man guta ato sa una ni Major Boak nga close coordination na. Karon wala pa mi nagka-meet pa. So possible kuan ra gyapon na. Padayon ra gyapon kay usa ra gyapon among goal. Peace and order for Osami City. So far, sir, sa tanang mga issue ko sa crimes, sa drugs, sa pa yung mga challenging yun na to ng mga issues na kinalaman. Challenging na to karon is bibo na to ang what? Osamis. Magabi asa ka, manhi ka sa plaza, bibo kayo, daghan na kay tao. Every weekend, adto ka sa wellness park, bibo na kayo. And even katong park din sa Boulevard. Bibo na kayo. So ato nang gi-welcome nga development. So ang kapulisan na pod dapat mo step up na pod sa security, pag-maintain sa security, sa peace and order. Na sa ilahang pag-enjoy, sa inyong pag-enjoy dapat ang kapulisan na we make it sure na safety ang atong katawhan sa ilahang paglingaw-lingaw. So, Okay, gisgutan man itong Boulevard, sir. Ginagawa sa atong mga kapulisan ang kaya itong drug race mga bikers nga na nagtapo na ako nga pinustae daw na. Every weekend or Sabado or Domingo. Nasa mga 9 to 10 p.m. Salamat kaya na information na amo naman ang actually na narespondihan na to siya nga tawag nga naay kuan nag-drug race. So bawal gina siya. Nag-drug race ka diha, bawal na nadaan kay kuan na siya kanang maka-apektar na ta sa flow of traffic. And then pag naapag-i-involve nga posta, illegal gambling na siya. So the next time nga nag-drug race na sila dayon atong ma-confirm na ay involved nga bet money, then kasuhan na to. And then ako pong ipanawagan po dahil sa atong mga bikers kay naay mga complaints sa ato ang hotline na ang bikers na ay anong lane splitting ba, magtapad sa kuan ang uban magpatunga kay dirigid sa aning espalto mo kuan, then delikado na sa mga four-wheel vehicles. So diri wala pa magitay bike lane, and then ang atong mga bikes as road courtesy pinaka rightmost kita nga atong gi-occupy. Kung mahimo one lane lang dili magtapad kay madisgrasya, diha na pod nato makuan nga luoy na pod kay kuan nabanggaan. Sir, balik ko sa gibo ng magabi. Kanang ingon ana sir ang atong curfew padayon magyapon. Yes, padayon magyapon atong curfew kay atong ginakuan diha ang adult ang ato ang dili man kay ta stricto sa kuan sa adult nga curfew kay katura man gyung naay mga nagsuroy-suroy nga wala gay saktong rason ba, naghubog-hubog katong galatagaw nga nangita na lang og kawatonon, but ang ato ang curfew strictly sa minors. With that, sir, any other accomplishments na inyong ipabot mo sa tanan? So far, kato lang. Wala naman tayo laing pang accomplishments. Ang ako lang, pasalamat po ko sa ako ang mga social media partners nga anaagid perme anytime of the day or night na akong tawagan available kay ang ato ang police operations na kinahanglan yun o presence sa DOJ and sa ato ang mga media representative. Kung wala mo, ma-invalidate ato ang mga kaso nga i-file na posible nga maka-lead to the dismissal sa kaso. So dako kay kog pasalamat yun sa ato ang mga social media partners and pagpaabot po sa
tinuoray nga balita adto sa ato ang mga katawa. Salamat. Sir, to paapas lang sir. Doon na to'y Sige. doon na Okay to'y ra, wala bayad. atong along Sabado doon na to'y na sikop nga nagatubag sa kasong acts of lasciviousness. Dayon along Domingo doon na to'y dapoy na dakpan nga nagatubang sa kasong rape. Kumusta mo sir? Napaila na ba kaso? Katong sa acts of lasciviousness, napaila na kaso, and then katong sa rape incident to, murag karon to siya, i-file. Karon ni file. Wala na yun. Okay. So, thank you. Salamat sir.